Alright, so hello guys, magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video, tutorial na naman. Okay yun, so wiring diagram ulit tayo, no? And kung nabasa nyo na yung ating thumbnail, so bali for today's video, kill switch, side stand yung ituturo ko sa inyo guys, ano? So napakadali lang naman yun, yung mga motor na walang side stand kill switch, so pwede nyo siyang installan for safety purposes. And kompleto na siya, and napakamura lang ng mga parts nito guys. So bali DIY and plug and play lang siya. DIY sa napakadaling paraan, at the same time plug and play sa napakadaling paraan din. And applicable to sa mga ayun, pwede rin to sa 2 wires na susian and 4 wires na CDI, ano. So bali yung inuna lang natin dito is yung common, kung saan 5 wires yung ginamit natin, at the same time yung sa susian is 4 wires. So napakadali lang naman i-install nito guys. Ang kailangan lang natin dito is brake lever switch. Ano nga ba yun? Ito yung switch sa may preno natin sa kamay, ano. So nakakabili tayo nun sa Shopee or sa mga motorcycle shop. Napakamura lang nun, maliit lang siya, micro switch lang siya. So ito kasi guys, itong switch kasi na to, ito yung switch ng brake light natin sa likod. Kung saan kapag piniga natin yung preno, iilaw yung brake light natin or yung preno sa ilaw sa preno. So kailangan natin ito para makapag-install tayo ng DIY side stand kill switch. Okay, so ilang wires lang na may i-connect natin dyan guys, no? Napakadali lang yan pagdating dito sa CDI. So isang wire lang i-connect natin dyan, and yung isa is pwede na sa chassis. Okay, so umpisa na natin yung ating tutorial. Okay, so dito muna tayo guys, ano, sa CDI. So may mga video na ako nagawa patungkol dito kung ano yung mga meaning and color coding ng wires. And dito rin sa susian, na-explain ko na yung mga meaning niyan sa separate video sa mga nakarang vlogs natin. Yung mga meaning ng wires na yan and function. Pero ituturo ko pa rin sa inyo para for example, first time nyo mapanood to, sa maintindihan nyo at makasunod kayo. Okay, so sa CDI natin guys, if ever man na 5 wires yung CDI nyo, CDI or capacitor discharge ignition. If ever man na 5 wires yung CDI nyo, ganito yung mga color coding yan. Isang green, blue na may white, black na may white, black na may yellow, at saka black na may red. So stripes yung mga yan guys, ano. Napakadali lang yan. Okay, sa green muna tayo. Sa green, yung mga ganitong color coding nga pala, kapag ka green yung kulay ng ground nyo, common ito sa mga China na motor, Honda, at iba pa. So kapag ka green, automatic yan ay ground. Yan. So ibig sabihin negative yan, ground. Okay, so yung green natin, ground. Yung blue na may white, yan yung ating pulser. Or yung pickup coil. And sa black na may white naman, yan yung ating kill switch. Okay, so lagyan natin ang arrow. Ito naman is yung kill switch. Then sa black na may yellow naman, ito is pupunta naman to sa ating ignition coil. Then yung ating black na may red, yan naman yung ating main coil. Okay, so sa lahat ng pinangalanan natin dyan guys, ang gagalawin lang natin dyan is itong kill switch. So wala na tayong gagalawin dyan. In-explain lang natin yung mga meaning para if ever man na makita nyo siya, alam nyo na yung ibig sabihin. So dito lang tayo magpo-focus sa kill switch. Then punta naman tayo sa ating susian. Sa susian, na-explain na rin natin dito dati sa mga nakarang vlogs natin, pero explain pa rin natin. Okay, sa susian natin meron tayong 4 wires dyan. Isang green, so automatic yan yung ating ground, negative, so connected siya doon. So kapag nakakita kayo ng ganitong symbol, yan yung ground, po pwedeng i-connect yan sa ating chassis. Okay, so balik tayo sa ating
ignition switch. So sa ignition switch, meron ulit tayong makikitang black na may white dyan. So connected dyan sa CDI natin kung saan yan yung ating kill switch. Yun. Okay, para sigurado, lagyan na rin natin siya ng pangalan. So yan yung kill switch natin. And yung ating red naman, solid red, pure red. Yan. So itong wire na to is galing to sa may battery. Sa positive terminal ng battery. Okay, so hindi ko na sinama yung battery dito kasi nga hindi naman siya kasama sa wiring natin. And siyempre yung ating black, yan yung ating accessory wire or ACC wire. Okay. So, okay na guys, ano? If ever man na makita nyo yung mga wires na yan, yung color coding yan, alam nyo yung mga meaning. Then, same lang dito sa susian natin. Ang gagalawin lang din natin dyan is yung black na may white na wire. Kung saan yan yung kill switch. So, kahit saan kayo mag-connect dyan guys, ano? Sa bandang susian or sa bandang CDI, iisa lang yung purpose nyan. Yan yung ating kill switch or tagapatay ng ating makina. And dito naman tayo sa ating micro switch, size brake light lever switch. So dito guys, may dalawang terminal lang siya. Kapag bumili nga pala kayo nito, wala siyang wire, ano? So dugtungan nyo na lang wire. And yung isa guys, dugtungan nyo, ayun yung kulay red. So dinugtungan natin siya ng wire. Ayan. And itinap natin siya dito sa may kill switch wire or sa may black na may white na wire. So dito natin siya itinap. So kahit saan dyan, sa part ng susihan or sa part ng CDI. Pero prefer ko guys, dito tayo sa may part ng CDI kasi yung side stand natin malapit sa may CDI yan. Kasi yung ating susihan is sa bandang harap yan, medyo malayo yung pwesto niyan. So gagamit pa tayo ng mahabang wire para lang makapag-tap doon, which is pwede naman dito. Okay, so again, dun sa may kill switch natin, sa may side stand switch, dinugtungan natin yung wire, ng wire yan, kulay red. So ibig sabihin yan yung itinap natin dun sa may black and white na wire. Then yung kabila, dinugtungan ulit natin siya ng wire, kulay green naman. So ibig sabihin kapag kulay green, yan ay negative or ground. Negative or ground. And dito naman guys, hindi naman to mahirap i-connect. Hanap lang guys ng good source or magandang pwesto sa chassis or sa frame ng motor. Pwede nyo siyang itornilyo dyan, itong wire na to. Yan. So paano nga ba mag-function yung ating DIY kills side stand kill switch for safety purposes? Kasi guys, dito sa susian natin, for example, naka-under yung makina ng motor natin, ang magdidikit dyan guys is ito. Okay, so for example, naka-off yung engine and i-start natin gamit tayo ng push start. So ang magdidikit dyan itong red at saka black na wire sa loob yan ng susian guys, ano? So magdidikit dyan yung black at saka red. So ibig sabihin, magagamit na natin yung push start para mapa-under yung makina. And kapag kapapatay naman natin yung makina, syempre, hindi naman po pwedeng takpan mo yung tambutso para lang patayin. So meron tayong ignition switch dyan. So para mapatay naman natin yung makina, ang magdidikit naman dyan, so kapag ka-off to dito off, dito naman is on. Ayan. So kapag mag-off naman natin tayo ng makina, ang magdidikit naman dyan is itong black na may stripes na white na wire at saka yung green wire natin or yung ground. So kapag kasi nadikit to sa ground, automatic mamamatay na yung motor natin. Kaya nga kapag naka-off yung susian, hindi natin mapandar kasi magkadikit itong dalawa na to. So kapag in-on naman natin, maghihiwala yan. So ito naman yung magdidikit. Then same principle lang dito guys, no?
Kumbaga gumawa lang tayo ng separate switch katulad ng ignition switch, nilagay lang natin sa ating side stand. And kapag ka nagdikit tong dalawa na to, itong positive na tinap natin doon sa may ating CDI kung saan yung kill switch, kapag ka nadikit yan sa ground, automatic mamamatay yung motor. Then sa positioning naman, sa pagkakaalam ko guys, for example, ito yung side stand natin nakatupi, no? Mas maganda i-position natin to or i-fix natin sa frame ng motor. Yan, for example, ito yung frame. Yan, dyan natin siya idikit. So, discard nyo na yan kung paano nyo siya ididikit ng matibay para hindi siya mabaklas. And make sure na itong side stand natin is tatama dito sa may switch natin. Yan. Lumulubog kasi ito guys, ano? Itong switch na to lumulubog yan paloob. So kapag lumubog na yan, magdidikit na yung dalawang wire na yan sa loob, mamamatay na yung motor. Kahit na i-push start mo, hindi yan aandar kasi nga naka side stand switch ka, naka trigger yung switch mo. So bali ganun lang kasimple guys, ano? Napakadali lang naman itong sundan. At kahit sa inyo, kaya nyong i-DIY to, kaya nyong gawin to. So napakadali pa. So bali hanggang dito na lang at sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan nyo yung video na to, so please like, share, and subscribe.